Si Elena ang pangalan ko. Isa akong ordinaryong babae na lumaki sa isang tahimik na probinsya, sa loob ng bahay na puno ng alaala, halakhak noong bata pa ako, amoy ng nilulutong ulam ng nanay ko, at mga gabing sabay-sabay kaming natutulog habang umuulan sa bubong na yero. Ang nanay ko ay si Rosa, isang babaeng tahimik magsalita pero matalim ang pakiramdam. Hindi siya palabiro pero ramdam mo ang lalim ng pagmamahal niya. Ang asawa ko naman ay si Victor, isang lalaking nakilala ko sa Maynila, matalino, magaling magsalita, at sa una tila handang ibigay ang lahat para sa akin. Matagal nang may sakit si Nanay Rosa. Hindi iyon biglaan, parang unti-unting hinihila ang lakas niya araw-araw. Sa huling 6 na buwan ng buhay niya, bumalik ako sa probinsya para alagaan siya. Naiwan si Victor sa Maynila, sinasabing kailangang magtrabaho. Pumupunta siya paminsan-minsan pero hindi madalas. At sa tuwing nandito siya, napapansin kong tahimik si nanay, mas tahimik kaysa dati. Isang gabi, habang pinupunasan ko ang noo ni nanay, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mahina ang kapit, pero ramdam ko ang bigat ng gusto niyang sabihin. Elena, bulong niya, halos hindi marinig, kapag nawala na ako maihiling ako. Hindi ko napigilan ang luha. Huwag muna, Nay. Pagaling ka muna. Ngumiti siya ng kaunti, iyong ngiting alam mong may tinatago. Makinig ka. Mahalaga ito. Doon niya sinabi ang hiling na hanggang ngayon ay gumigising sa akin gabi-gabi. Kapag binasa ang huling habilin ko, sabi niya, ipagbawal mo si Victor. Huwag mo siyang papayagang makialam sa bahay, sa lupa, sa kahit ano. Nanlamig ang buong katawan ko. Nay, asawa ko siya, pabulong kong sagot. Bakit? Hindi na siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, isang tinging puno ng babala, takot at awa. Parang gusto niyang magsalita pa, pero wala nang lakas ang katawan niya. Makaraan ang 2 linggo, pumanaw si Nanay Rosa. Bago pa man natin ipagpatuloy ang kwentong ito, kung ramdam mo na mailalim at hiwagang bumabalot sa mga salitang iniwan ng isang ina, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Hindi lang ito kwento ng mana at pamilya, isa itong paalala kung gaano kalalim ang kayang itago ng katotohanan. At ngayon, balik tayo sa kwento. Sa araw ng libing, dumating si Victor na parang walang bahid ng lungkot. Maayos ang damit, diretso ang likod, at may kakaibang kislap sa mata. Niyakap niya ako, mahigpit, pero parang may malamig na dumaan sa likod ko. Okay ka lang, tanong niya. Tumango ako, pero hindi ko sinabi ang tungkol sa huling habilin ni nanay. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa maintindihan. Pagkalipas ng 1 linggo, binasa ang huling habilin sa harap ng abogado. Nandoon ako, si Victor, at ang 2 saksi. Tahimik ang silid, tanging tunog ng papel at mabagal na boses ng abogado ang maririnig. Nang dumating sa bahagi ng ari-arian, tumigil ang abogado at tumingin sa akin. Ayon sa huling habilin ni Ginang Rosa, sabi niya, ang lahat ng ari-arian, bahay, lupa, at ipon ay mapupunta kay Elena. Ngunit may malinaw na kondisyon. Napatingin si Victor. Umiti siya, kampante. Ang asawa ni Elena, si Victor, ay hindi pinahihintulutang manirahan, magdesisyon, o makialam sa anumang ari-ari ang nabanggit. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Ano, biglang sabi ni Victor. Hindi pwede yan. Asawa ako. Tahimik lang ako. Nanginginig ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Isa pa, dagdag ng abogado, nakasaad dito na kung lalabag sa kondisyong ito, otomatikong ililipat ang lahat ng ari-arian sa isang trust na hindi mapapasukan ng sinumang kamag-anak, kasama na si Elena. Tumayo si Victor. Kalokohan to, mariin niyang sabi. Bakit niya gagawin yan? Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang nanay ko. Pero sa sandaling iyon, may naalala ako, ang titig niya noong gabing iyon. Ang takot sa mga mata niya. At doon, sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang tanong na ayaw kong harapin. Ano ang alam ng nanay ko tungkol sa asawa ko na hindi ko alam? Hindi agad nagsalita si Victor matapos basahin ang huling habilin. Pero ramdam ko ang galit niya, hindi sa boses, kundi sa paraan ng paghinga niya, sa pagkuyom ng kamao, sa titig na hindi na niya maitago. Paglabas namin ng opisina ng abogado, doon siya tuluyang sumabog. Anong kalokohan yon, Elena? Madiin niyang tanong habang naglalakad kami sa parking lot. Nanay mo yon.
Bakit ako ipinagbawal? Hindi ako agad sumagot. Sa totoo lang, wala rin akong maisagot. Hindi ko alam, sabi ko sa huli. Pero hiling niya iyon. Humalakhak siya, isang tawang walang saya. Hiling. Patay na siya, Elena. Tayo ang buhay. Asawa mo ako. Sa gabing iyon, bumalik kami sa bahay ng nanay ko. Ang bahay na kinalakhan ko na ngayon ay parang may ibang anyo. Tahimik pero mabigat. Parang may matang nakamasid sa bawat sulok. Inilapag ni Victor ang gamit niya sa sala na parang wala siyang pakialam sa habilin. Dito tayo titira, sabi niya. Wala namang multo ang papel. Napatingin ako sa kanya. Victor, sinabi ni nanay. Nanay mo yon, putol niya. Hindi na siya makakapagsalita. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naririnig ko ang bawat hakbang ni Victor sa bahay, parang sinusukat niya ang espasyo, binibilang ang kwarto, binubuksan ang mga kabinet. Sa isang iglap, naramdaman kong hindi na ako ang may kontrol sa sarili kong tahanan. Kinabukasan, habang wala si Victor at nasa bayan, pumasok ako sa lumang kwarto ni Nanay Rosa. Hindi ko pa iyon nagagalaw mula nang mamatay siya. Binuksan ko ang aparador, nandoon pa rin ang mga damit niya, maayos na nakasabit. Sa ibaba, may isang kahong-kahoy na hindi ko maalalang nakita ko noon. Nang buksan ko ito, bumungad ang mga lumang papel, mga resibo, sulat, at isang sobre na may pangalan ko. Elena, nakasulat. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ang liham. Anak, panimula nito, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Pasensya na kung ngayon ko lang ito sasabihin. Matagal kong kinimkim dahil ayokong masira ang buhay mo. Pero mas ayokong mapahamak ka. Humigpit ang dibdib ko. Bago ka nagpakasal kay Victor, may mga bagay akong nalaman. Hindi ko agad sinabi dahil akala ko'y nagbago na siya. Pero hindi. May mga taong marunong magsuot ng kabaitan, pero ang intensyon ay pareho pa rin. Tumulo ang luha ko sa papel. May dati siyang asawa, Elena. At ang babaeng iyon ay hindi basta umalis. Nawawala siya. At ang bahay na ito, ang lupa, ay minsang tinanong ni Victor sa akin bago pa kayo ikasal. Masyado siyang interesado. Napaupo ako sa sahig. Umiikot ang paningin ko. Kung may mangyari sa akin, anak, huwag mong ipagkatiwala ang lahat sa kanya. Hindi kita kinokontrol. Pinoprotektahan lang kita. Sa dulo ng liham, may isang linya na hindi ko agad naintindihan noon, pero ngayon ay parang kutsilyong tumusok sa isip ko. Kung pipilitin niyang manatili sa bahay, may dahilan kung bakit. Nang marinig ko ang tunog ng gate sa labas, mabilis kong isinara ang kahon at ibinalik sa aparador. Dumating si Victor, may dala pang ngiti. Alam mo, sabi niya habang umuupo, naisip ko mas mabuting ipagbili natin ang lupa. Malaki ang halaga niyan. Hindi ako nakasagot. Tinitigan ko lang siya, at sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang lalaking pinakasalan ko. Ibang mukha ang nakaharap sa akin ngayon. Isang mukhang unti-unting lumalabas habang binubuksan ang pinto ng bangungot. At doon ko naintindihan ang ibig sabihin ng huling habilin ni Nanay Rosa. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Victor tungkol sa pagbebenta ng lupa. Tumayo ako at nagkunwaring may kukunin sa kusina, pero sa loob-loob ko'y nanginginig na ang bawat ugat ko. Ang liham ni Nanay Rosa ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, parang may bumubulong sa tenga ko. Paulit-ulit na nagsasabing huli na ang lahat kung hindi ka kikilos ngayon. Kinagabihan, habang naliligo si Victor, palihim kong kinuha ang cellphone niya. Hindi ako sanay mangialam ng gamit ng iba, lalo na ng asawa ko, pero may kakaibang lakas na nagtulak sa akin. Para bang may kamay na humahawak sa likod ko, pinipilit akong alamin ang totoo. Hindi nakalock ang phone. Una kong nakita ang mga mensahe, karaniwan lang trabaho, kaibigan. Pero nang buksan ko ang gallery, doon bumagsak ang sikmura ko. May isang folder na walang pangalan. Binuksan ko iyon. Mga larawan ng lupa. Ng bahay. Mula sa iba't ibang anggulo. May petsa, buwan pa bago mamatay si nanay. May kasama pang screenshot ng land title at mga mensahe sa isang hindi nakasave na numero. Siguraduhin mong malinis. Kapag nakuha na ang titulo, tuloy ang usapan. Napaupo ako sa kama. Halos hindi na ako makahinga. Sino ang kausap niya? Anong usapan?
Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang cellphone at humiga, kunwaring natutulog. Humiga rin si Victor sa tabi ko. Ilang segundo lang ang lumipas, naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Gising ka pa ba? Tanong niya. Pagod lang, sagot ko, pilit na kalmado. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Para itong lubid na unti-unting humihigpit sa lig ko. Kinabukasan, dumalaw ang matagal ng kaibigan ni nanay, si Aling Fe. Pagpasok pa lang niya sa bahay, napahinto siya at napatingin kay Victor. Nandito pa pala siya, mahina niyang sabi, pero sapat para marinig ko. Kaibigan po ako ni Elena, sagot ni Victor, may pilit na ngiti. Hindi na siya pinansin ni Aling Fe. Hinila niya ako papunta sa kusina. Anak, bulong niya, hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo? Ang alin po, tanong ko, kahit may kutob na ako. Na may masamang pakiramdam siya riyan sa asawa mo. Ilang beses niya akong sinabihan na mag-ingat ka. Nanlambot ang tuhod ko. May alam pa po ba kayo? Nag-atubili si Aling Fe sa kabumuntong hininga. Noong isang taon, may babaeng pumunta rito. Nagtatanong tungkol kay Victor. Umiiyak. Sabi niya, asawa raw niya. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko sinabi sa nanay mo agad, dagdag niya, pero nalaman din niya. Doon siya nagsimulang magkasakit. Nang umalis si Aling Fe, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinarap ko si Victor sa sala. May dati kang asawa, diretso kong sabi. Natigilan siya. Isang segundo. 2. Pagkatapos ay gumiti siya, isang ngiting hindi ko kailanman nakita noon. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Mahinahon niyang tanong. Bakit hindi mo sinabi? Nanginginig ang boses ko. Lumapit siya. Masyadong malapit. Dahil hindi na mahalaga, sabi niya. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Nasaan siya? Tanong ko. Tumahimik siya. At sa katahimikang iyon, may sagot na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong salita. Tumigil ka na, Elena, sabi niya sa huli. Hindi ka dapat naghahalungkat ng nakaraan. Sa gabing iyon, nagkulong ako sa kwarto. Niyakap ko ang kahong-kahoy ni Nanay Rosa. Ngayon ko lang naintindihan, hindi lang pala babala ang iniwan niya. Isa pala itong paunang paalam dahil alam niyang may kapalit ang kanyang katahimikan. At habang nakahiga ako sa dilim, may narinig akong mahinang tunog mula sa ilalim ng bahay, parang may kinakaladkad. Parang may lihim na ayaw manatiling nakabaon. Nanlaki ang mga mata ko sa tunog na iyon. Dahan-dahan akong bumangon, pilit na hindi gumawa ng kahit anong ingay. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang langit-ngit ng sahig sa bawat hakbang ko. Kinuha ko ang maliit na flashlight sa drawer ni nanay, iyong matagal na niyang hindi ginagamit, pero hindi niya kailanman itinapon. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, sumilip ako sa pasilyo. Wala si Victor. Mula sa ilalim ng bahay nanggagaling ang tunog, isang mabagal, mabigat na galaw na parang maihinahatak sa semento. Bumaba ako sa likod na hagdan, ang hagdang dati ipinagbabawalan ako ni nanay na gamitin kapag gabi. Sabi niya noon, may mga bagay na mas mabuting hindi na ginagambala. Ngayon ko lang naalala kung gaano kabigat ang tingin niya habang sinasabi iyon. Pagbukas ko ng maliit na pinto papunta sa ilalim ng bahay, sumalubong sa akin ang malamig at mamasa-masang hangin. Tinapatan ko ng ilaw ang dilim. May nakita akong mga sako. 3. Puno. May bahid ng lupa at tuyong putik. Sa tabi nila, may pala. At may bahid ng kalawang o dugo, hindi ko na alam. Napaatras ako, natakpan ang bibig ko para hindi mapasigaw. Biglang may kamay na humawak sa balikat ko. Alam kong susunod ka rito, bulong ni Victor sa likod ko. Napalingon ako. Nakatayo siya roon, hawak ang susi ng basement na matagal ko nang hindi nakikita. Anong ginagawa mo? Halos pabulong kong tanong, nanginginig ang buong katawan ko. Nililinis ang mga naiwan, sagot niya, walang emosyon ang boses. Katulad ng ginawa ng nanay mo. Anong ibig mong sabihin, umiiyak na ako ngayon? Humakbang siya palapit. Alam niya, sabi niya. Lahat. Ang tungkol sa unang asawa ko. Ang tungkol sa lupa. Ang tungkol sa planong pagbenta. Sinubukan niya akong pigilan. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Anong ginawa mo sa kanya?
Hindi siya agad sumagot. Tumitig lang siya sa mga sako. Mahina na ang puso niya, sabi niya sa huli. Isang takot lang sapat na. Napaupo ako sa lupa, hindi ko na kaya. Pinatay mo ang nanay Cody. Huwag mo akong ipilit na umamin sa mga salitang iyan, mariin niyang sabi. Wala kang ebidensya. Bigla kong naalala ang liham. Ang kahon. Ang bilin. Hindi lang pala iyon pamana, iyon pala ang huling pagtatangka ni nanay na iligtas ako. Hindi mo ako pwedeng pilitin, sabi ko, pinilit tumayo. Hindi mo ako pag-aari. Tumawa siya, mahina, malamig. Pag-aari mo ang bahay. Pag-aari ko ang katahimikan mo. Bigla siyang tumalikod at umakyat ng hagdan. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng bahay, nanginginig, umiiyak, pero ngayon, gising na ang isip ko. Kinabukasan, habang wala si Victor, tinupad ko ang bilin ni nanay. Pumunta ako sa abogado na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Doon ko nalaman ang buong katotohanan, may nakahandang dokumento si nanay, may nakarecord na pahayag, at may lihim na kopya ng mga papeles na magpapatunay sa panlilinlang ni Victor. At higit sa lahat, may testamento siyang nagsasabing kapag may masamang nangyari sa akin, otomatikong ilalabas ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Noong gabing iyon, hinarap ko si Victor sa sala. Hawak ko ang sobre ng abogado. Tapos na, sabi ko. Hindi mo nakuha ang gusto mo. Tumahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Umalis ka, dagdag ko. O ako ang lalapit sa pulis. Matagal siyang nakatitig sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiti, isang ngiting alam kong hindi na mananalo. Lumabas siya ng bahay ng walang lingon. At nang tuluyang magsara ang pinto, doon ko naramdaman ang bigat na nawala sa dibdib ko. Ang bahay ay tahimik. Hindi na nakakatakot. Parang muli itong huminga kasama ko. Sa puntod ni Nanay Rosa kinabukasan, ibinulong ko, salamat sa huling habilin mo. Nabuhay ako dahil doon. At kung umabot ka hanggang dito sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share, at iwan ang iyong komento. Dahil may mga katotohanang mas ligtas kapag pinapakinggan at pinapasa sa iba. Matagal akong nakatayo roon sa puntod ni Nanay Rosa, kahit umalis na ang caretaker ng sementeryo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng hangin at kaluskos ng mga dahon ang kasama ko. Akala ko tapos na ang lahat, akala ko sapat na ang pag-alis ni Victor para tuluyang humupa ang bangungot. Pero may mga sugat na hindi agad naghihilom kapag nawala ang dahilan, may mga alaala na bumabalik kapag tahimik na ang mundo. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng kakaibang pakiramdam. Parang mas maliwanag ang mga bintana, mas maluwag ang hangin. Ngunit sa bawat hakbang ko sa sahig na kahoy, may kasamang kaba, ang alaala ng gabing narinig ko ang mga kaluskos sa ilalim ng bahay, ang malamig na titig ni Victor, ang mga sako. Pinilit kong huminga ng malalim at ipinaalala sa sarili, wala na siya rito. Sinimulan kong ayusin ang bahay. Isang kwarto sa bawat araw. Sa aparador ni nanay, nandoon pa rin ang mga damit niyang amoy lavender, ang lumang rosaryo, at ang maliit na kahon na may mga litrato namin noong bata pa ako. Naupo ako sa kama at isa-isang tiningnan ang mga larawan, ang ngiti niya habang hawak ang kamay ko, ang pagod na ngiti matapos ang mahabang araw. Ang titig na laging may pag-aalala pero puno ng pagmamahal. Doon ko muling naramdaman ang sakit, pero may kasamang pasasalamat. Dahil kahit sa huli, pinili niyang ipaglaban ang kaligtasan ko. Sa mga sumunod na araw, dumalaw ang abogado. Tahimik niyang ipinaalala ang proseso, ang paglipat ng titulo, ang pagbabantay sa bahay, ang pag-iingat. May mga taong magtatanong, sabi niya, at may mga tsismis na lilitaw. Manindigan ka, wika niya. Nasa iyo ang katotohanan. Hindi nagtagal, may mga kapitbahay na nagbalik. May nag-alok ng tulong, may nagtanong ng balita, may tahimik lang na tumango. May ilan ding mata na mausisa, parang naghahanap ng butas sa katahimikan ko. Natutunan kong humiti ng magalang at magsara ng pinto kapag kailangan. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang lahat. Isang gabi, habang inaayos ko ang ilalim ng bahay, kasama ang mga tauhan na kinuha ng abogado, natagpuan namin ang huling bagay na nagpabigat sa dibdib ko, isang lumang notebook na nakatago sa pagitan ng mga tabla. Sa loob, may mga tala, petsa, pangalan, halaga. Hindi ko binasa ng buo. Sapat na ang alam ko.
Ibinigay ko iyon sa abogado at doon ko tuluyang ipinasya na ang bangungot ay hindi ko nahahayaang bumalik. Pagkalipas ng mga linggo, natutunan kong mamuhay muli sa bahay na ito, hindi bilang kulungan kundi bilang kanlungan. Naglagay ako ng mga halaman sa bintana, inayos ang kusina at minsan, nagluluto ako ng paboritong ulam ni nanay. Kapag sumasapit ang gabi at tahimik ang paligid, hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi pangungulila na may kasamang lakas. At sa bawat umaga, kapag binubuksan ko ang pinto at sinasalubong ang araw, pinipili kong magpatuloy. Dahil ang huling habilin ni Nanay Rosa ay hindi lang babala, isa itong paalala na ang katotohanan, gaano man katakot, ay kayang magpalaya. May mga araw na akala ko tuluyan na akong nakausad, pero may mga gabi ring bumabalik ang bigat. Hindi na bilang takot, kundi bilang mga tanong na hindi na masasagot. Tulad ng gabing iyon na bigla kong napanaginipan si Nanay Rosa. Nakatayo siya sa kusina, suot ang lumang apron niya, tahimik lang na nakangiti. Paglapit ko, tinanong ko siya kung galit ba siya sa akin dahil hinayaan kong tumagal ang lahat. Hindi siya sumagot. Inilagay lang niya ang kamay niya sa dibdib ko, parang sinasabing sapat na ang ginawa ko. Pagkagising ko, may luha sa pisngi ko, pero may kakaibang gaan. Para bang may huling yakap na ibinigay ang alaala niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong magtrabaho muli. Hindi madali, may mga araw na nawawala ang focus ko, may mga oras na napapatingin ako sa pinto, inaasahang babalik si Victor. Pero unti-unti natuto akong magtiwala sa sarili ko. Nag-enroll ako sa isang short course na matagal ko nang gustong kunin, isang bagay na palaging sinusuportahan ni nanay noon, pero lagi kong ipinagpapaliban. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Isang babaeng hindi ko kilala, may hawak na maliit na folder. Nagpakilala siya bilang reporter. May narinig daw siyang kwento, tungkol sa bahay, sa testamento, sa misteryosong pag-alis ng asawa ko. Mabilis kong isinara ang pinto, magalang pero matatag. Hindi ko kailangan ng ingay. Hindi ko kailangan ng salaysay na hindi ko kontrolado. Kinagabihan, naupo ako sa sala at tiningnan ang mga dingding, ang parehong dingding na saksi sa sigawan, sa katahimikan, sa takot. Ngayon, tahimik pa rin, pero iba na ang pakiramdam. May kontrol na ako. May pagpili na ako. Isang linggo ang lumipas at dumating ang liham mula sa abogado. Maikli lang. Isang paalala na tapos na ang mga papeles, naligtas na ang lahat, at isang huling linya na nagpahinto sa paghinga ko, may balita raw tungkol kay Victor. Hindi ko agad binuksan ang susunod na pahina. Ilang minuto akong nakaupo, nakatitig sa sobre. Alam kong anuman ang laman nito, may kapangyarihan itong guluhin ang katahimikan na pinaghirapan kong buuin. Sa huli, huminga ako ng malalim at binasa ko. At doon ko napagtanto, hindi pa pala tapos ang anino ng nakaraan. Nanlamig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang sulat. Ayon sa abogado, may naaresto raw na lalaki sa isang probinsya sa Timog, may hawak na pekeng papeles ng lupa at may kasong panlilinlang. Pangalan, Victor. Hindi pa raw malinaw kung gaano kalalim ang kaso, pero may lumabas na koneksyon sa ilang nawawalang tao at iligal na bentahan ng ari-arian. Matagal akong nakatitig sa papel. Akala ko kapag umalis siya, doon na matatapos ang lahat. Pero gaya ng anino, humahaba pala ang kasalanan kapag tinamaan ng liwanag. Kinabukasan, pinuntahan ko ang simbahan na madalas naming puntahan ni Nanay Rosa noon. Tahimik doon, amoy kandila at lumang kahoy. Umupo ako sa likod, hindi para humingi ng milagro, kundi para huminga. Doon ko napagtanto na hindi ko kailangang habulin ang hustisya. Kusang lalabas iyon dahil may mga kasinungaling ang hindi kayang itago magpakailanman. Pag-uwi ko, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Sandali akong nag-alinlangan pero sinagot ko rin. Isang lalaking may formal na boses ang nagsalita, isang investigador. May ilang tanong daw sila tungkol kay Victor at sa bahay. Sa bawat tanong niya, ramdam ko ang panginginig sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga alaala. Sinabi ko ang alam ko, ang habilin ni Nanay Rosa, ang pagbabawal, ang mga dokumento, ang mga sako sa ilalim ng bahay. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, malaking tulong po ang impormasyong ito. Pagkababa ko ng telepono, parang may tinik na nabunot sa lalamunan ko. Hindi man agad, pero may direksyon na ang lahat. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang ritmo ng buhay ko.
May mga bagong kaibigan mula sa klase, may mga gabing puno ng tawa, at may mga umagang tahimik na sapat lang para magpasalamat. Minsan, napapadaan ako sa ilalim ng bahay, malinis na ngayon, walang sako, walang anino. Tanging alikabok at hangin na lang. Isang araw, may dumating na sobre na walang return address. Kinabahan ako, pero nang buksan ko, isang maliit na papel lang ang laman, walang pangalan, walang petsa. Isang pangungusap lang. Hindi lahat ng lihim ay namamatay kasama ng may-ari. Napaupo ako. Alam kong tapos na ang kwento ko kay Victor, pero may mga bakas na mananatili bilang paalala. Hindi para takutin ako, kundi para palakasin ang loob ko. Dahil natutunan ko na, ang tunay na bangungot ay ang manahimik. At ang tunay na kaligtasan ay ang pagpiling magsalita at magpatuloy. Sa gabing iyon, binuksan ko ang mga bintana ng bahay at hinayaang pumasok ang hangin. Tumingala ako sa kisame at ibinulong, ayos na ako, Nay. At sa katahimikan, alam kong narinig niya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang pangungusap sa papel, parang babalang iniwan sa gitna ng katahimikan. Kinaumagahan, maaga akong nagising at nagpasya na hindi ko hahayaang manginig ang araw ko dahil sa takot. Kung may natutunan man ako, iyon ay ang huwag iwanang bukas ang mga pinto ng pangamba. Nagpunta ako sa munisipyo para asikasuhin ang ilang papeles na matagal ko nang ipinagpapaliban. Habang nakapila, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakatitig sa akin. Hindi siya ngumiti. Tumango lang, parang may gustong sabihin pero piniling manahimik. Nang umalis ako, naramdaman kong sinusundan niya ang tingin ko hanggang sa labas. Pinilit kong huwag magduda, hindi lahat ng titig ay banta. Pero may pakiramdam na may mga mata pa ring nagbabantay. Pagbalik ko sa bahay, may kahon sa harap ng pinto. Walang pangalan, walang sulat. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, may lumang susi, hindi sa bahay ko. May maliit na tag na may nakasulat na isang numero. Hindi ko alam kung anong pintuan ang binubuksan nito, pero malinaw na may gustong ipaalala ang kung sino man ang nag-iwan. Tinawagan ko ang abogado. Tahimik siyang nakinig, saka sinabing huwag kong hawakan ang anuman ng mag-isa. May mga galaw daw na mas ligtas kapag may saksi. Sumunod ako. Sa hapon, dumating siya kasama ang isang investigador. Pinagmasdan nila ang susi, ang kahon, at ang papel na nauna kong natanggap. Walang emosyon ang mga mukha nila. Lumipas ang mga linggo at naging totoo ang mga salita. Tumulong si Rogelio sa reading corner. Hindi bilang guro, kundi bilang tagapag-ayos ng upuan, tagabukas ng ilaw, tagapamagitan sa mga magulang na dati itakot. Si Lina ang naging ina ng lahat, may tsaa, may panyo, may oras, isang gabi, mag-isa si Maria sa bakuran, nakatingin sa mga bituin. Naalala niya ang batang siya, takot, tahimik, pinagdudahan. Ngayon, hindi nawala ang mga alaala, pero hindi na rin sila sugat. Naging mapa sila, patunay na ang landas ay maaaring baguhin. Kinabukasan, may dumating na balita, palalawakin ang programa. Mas maraming baryo, mas maraming bata. May mga hamon. Pero may komunidad na handa. Bago siya muling umalis para sa trabaho, humarap si Maria sa mga bata. Kung may magsabi sa inyong hindi kayo marunong, sabi niya, alalahanin inyo ito, ang kaalaman ay hindi regalo sa ilan. Karapatan ito ng lahat. Habang umaandar ang jeep palayo, kumaway ang mga bata. Sa likod ng alikabok, naroon ang baryong minsang sumakit, ngayon ay humihinga. At sa katahimikan ng biyahe, alam ni Maria na ang pinakamalaking pagkabigla ay hindi ang parangal o entablado, kundi ang katotohanang ang isang batang tinawag na bobo ay kayang maging tinig ng pag-asa, kapag may isang taong handang makinig, at isang batang handang maniwala. Tahimik ang umaga nang tuluyang magpasya si Maria na iharap sa sarili ang huling hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi ito entabladong may ilaw o bulwagang puno ng palakpakan. Isa itong simpleng araw, ang klase ng araw na dati walang saysay sa kanya, pero ngayon ay puno ng kahulugan. Bumalik siya sa lumang bahay, sa bakurang minsang naging saksi ng kanyang luha, at sa pader na minsang umalingaw ang salitang bobo. Umupo siya sa bangkong kahoy, hawak ang isang lumang kwaderno. Dito niya isinulat ang unang pangarap na hindi niya pinaniwalaan noon. Binasa niya ang mga pahinang iyon, hindi para balikan ang sakit, kundi para kilalanin ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa bawat linya, may paalala, ang pag-angat ay hindi pagtakas, kundi pag-uwi na may dalang liwanag.
Lumapit si Lina, dala ang mainit na tsaa. Naupo sila ng magkatabi, tahimik. Alam mo, sabi ng ina, noong bata ka, iniisip kong protektahan ka sa mundo. Hindi ko alam na kailangan ka rin palang ihanda. Hindi humingi ng tawad si Lina. Hindi rin nagbigay ng dahilan. Inamin lang niya ang katotohanan at iyon ay sapat. Maya-maya, dumating si Rogelio. May hawak siyang kahon ng mga aklat na pinaghirapan niyang ipunin mula sa kung saan-saan. Inilapag niya ito sa mesa. Para sa reading corner, sabi niya. Hindi na siya nag-iwas ng tingin. Hindi na rin siya nagtaas ng boses. Sa mga mata niya, may kababaang loob at determinasyon, isang ama na natutong makinig. Dumating ang mga bata, isa-isa, dala ang kanilang mga kwaderno at tanong. Umupo si Maria sa gitna nila. Hindi siya nagturo agad. Nakinig muna siya sa kwento ng batang nahihirapan magbasa, sa batang tinawag na tamad, sa batang gustong maging guro pero walang tiwala sa sarili. Sa bawat kwento, may hibla ng sarili niyang nakaraan. At sa bawat sagot niya, may hinabing pag-asa. Nang hapon, may maliit na pagtitipon sa barangay. Walang bandila, walang entablado, isang bilog ng mga tao. Nagsalita si Maria hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang kapitbahay. Kung may isang aral na gusto kong iwan, sabi niya, iyon ay ito, ang mga salitang binibitawan natin sa mga bata ay maaaring maging tanikala o pakpak. Piliin natin ang pakpak. May mga napaluha. May mga tumango. May mga batang umiti, mga ngiting hindi pa ganap ang tiwala, pero nagsisimula. Sa paglipas ng mga buwan, lumago ang munting reading corner. Dumami ang aklat, dumami ang bata, dumami ang magulang na nakikilaho. Si Rogelio ang naging unang dumarating at huling umaalis, nag-aayos ng upuan, nagbubukas ng ilaw. Si Lina ang nagiging ina ng lahat, may tsaa para sa pagod, may panyo para sa luha. Si Maria ay patuloy sa lungsod at baryo, tulay ng dalawang mundong minsang magkalayo. Isang gabi, habang naglalakad si Maria pauwi, napahinto siya sa tapat ng dating balon. Doon siya umiyak noon, nagtanong sa dilim kung may saysay ba ang lahat. Ngayon, huminga siya ng malalim. Ang sagot ay hindi dumating bilang himala. Dumating ito bilang proseso, mabagal, minsan masakit, pero totoo. Dumating ang liham ng isang unibersidad, alok na magturo bilang lecturer sa programang pangkomunidad. Hindi ito titulo ang tumigil sa kanya, kundi ang tanong, handa na ba siya? Naalala niya ang batang siya, takot, tahimik, minamaliit. Ngumiti siya. Handa na siya hindi dahil wala na ang takot, kundi dahil kayanan niyang magpatuloy kahit naroon ito. Sa araw ng pag-alis, nagtipon ang mga bata. May dalang sulat ang ilan, may guhit ang iba. Babalik po kayo, tanong ng isa. Sagot ni Maria. Palagi. Hindi ito pangakong walang pasubali. Isa itong paninindigan. Habang umaandar ang jeep, tumingin si Maria sa likod. Nakita niya ang baryong minsang sumakit, ngayon ay humihinga. Hindi perpekto, hindi tapos, pero gumagalaw. At sa paggalaw na iyon, naroon ang patunay na ang pagbabago ay hindi isang iglap, kundi serya ng mga piniling tama. Sa lungsod, nagsimula ang bagong yugto. May mga klase, may mga debate, may mga proyektong kailangang ipaglaban. Sa bawat talakayan, dinadala ni Maria ang kwento ng baryo, hindi bilang halimbawa ng kahirapan, kundi bilang patunay ng potensyal. May mga hindi agad naniwala. May mga nagtanong. At sa bawat tanong, may sagot siyang hinugot sa karanasan. Isang araw, may batang lumapit pagkatapos ng klase. Tinawag po akong bobo, sabi nito, nanginginig. Umupo si Maria sa tabi niya, tulad ng ginawa noon ni Andres para sa kanya. Hindi ka bobo, sabi niya, malinaw at matatag. At hindi iyan ang huling salita tungkol sa iyo. Sa gabing iyon, nagpadala si Maria ng mensahe sa pamilya. Isang larawan ng silid-aralan, may caption na simple, nagpapatuloy. Sumagot si Lina ng puso. Si Rogelio ng isang salita, salamat. Sa huli, hindi nagtapos ang kwento ni Maria sa parangal o titulo. Nagtapos ito sa pagpili na patuloy na maniwala, makinig, at magbukas ng pinto para sa iba. Ang batang tinawag na bobo ay hindi naging himala. Naging patunay siya na kapag binigyan ng pagkakataon, ang tao ay kayang baguhin ang sarili at ang mundong ginagalawan niya. At kung may natitira mang aral, ito iyon, ang mga salitang minsang sumira ay maaari ring maging simula ng pagbuo,
kapag may tapang na harapin ang nakaraan at may malasakit na baguhin ang hinaharap. Please like, subscribe, and share, and leave your comment.